Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Pumasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lawin kahapon. Nakataas na rin ang tropical cyclone warning signal ng Pag-asa sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyo. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Maki, mga kapuso, maging I am ready dahil sa isang malakas na bagyo ang Typhoon Lawin na magpapasungit ang panahon sa halos buong Luzon. Isinailalim na ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang probinsya ng Cagayan, kasama ng mga isla ng Calayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Aurora, Catanduanes at mga isla ng Polillo. Makararanas ng mga pag-ulan at bugso ng hangin ang mga nabanggit na probinsya. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layo na lamang 870 kilometers dyan sa may silangan ng Daet, Camarines Norte, at malakas ang tagilintong hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot na hanggang 230 kilometers per hour. Inaasahan kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, mataas ang tsansa na mag-landfall dito sa may Cagayan Province ang Typhoon Lawin. Bukas po yun ang umaga, tatawid ng mga probinsya ng Apayao at Ilocos Sur o Ilocos Norte bago tuluyang pumunta ng West Philippine Sea. At makikita sa satellite image ng National Aeronautics and Space Administration ng Estados Unidos sa Typhoon Lawin ang makapal na ulap na nagdadala ng malalakas na pag-ulan. Nandun yung pinakamata. So ito yung mga rain band ng bagyo na habang lumalapit sa ating basa ay unti-unting mararamdaman sa ilang panig ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, unang maapektuhan ng bagyo ang silangang bahagi ng Luzon, lalong-lalo ng Cagayan Valley, yung may Cordillera at malalakas sa pag-ulan ng maranasan dyan. At habang nakakaapekto ang bagyo dito sa may Northern Luzon, ang hanging habagat naman ang magpapaulan sa may Mimaropa, kanlurang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukod sa mga lugar na may warning signal, may gale warning ang Pag-asa sa mga dagat, sakop naman ng Ilocos Region, Batanes, mga isla ng Babuyan at Calayan, lalawigan ng Zambales at Bataan, at ang Eastern Samar. Kaya delikado pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Maki. Mangtani, mataas pa rin po ba yung chance na maging super typhoon, yung Bagyong Lawin? Tapos, kasing lakas kaya ito ng super typhoon Yolanda? Sa ngayon kasi, Maki, ay mataas pa rin yung chance na halos umabot ito sa super typhoon category. Unang-una, yung mga kondisyon para lalong lumakas yung bagyo ay nandyan. Lalong-lalo na yung mainit na temperatura ng karagatan. Pero ang titingnan natin, Maki, kahit hindi ito umabot sa super typhoon category na 221 kilometers per hour o mas mahigit pa, yung lakas niya ngayon na 185 kilometers per hour ay sapat na para ito ay maging isang mapaminsalang bagyo. Pero yun ang titingnan natin, inaasahan natin na bago ito tumama sa kalupaan, ay lalakas pa ito ng gusto, Maki. Mangtani, ano po yung mga lugar na maapektuhan sa paglandfall ng Bagyong Lawin? Pareho lang kaya ito ng mga sinalanta ng Bagyong Karen? Well, unang-una, Maki, ang Bagyong Karen dito dumaan sa may Baler, tumawid ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Sa ngayon, ang nakikita natin, ang track nitong Bagyong Lawin dito sa may Northern Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Cagayan. So, kapag tumama ito sa may probinsya ng Cagayan, ang apektadong lugar, hindi lamang yung probinsya ng Cagayan, Apayao, kundi at Ilocos Sur, kundi maging yung mga karatig lugar, Isabela, Nueva Vizcaya, dito sa may Quirino, yung Kalinga, Mountain Province, Benguet, maging yung ilang bahagi ng Ilocos region. At kung titingnan natin, Maki, yung lakas ng hangin, ito yung nalakas na hangin, yung kulay pink na yan, na unti-unting lumalapit dito sa may Northern Luzon. At sa araw nga ng Miyerkules, mararamdaman na yung kulang-kulang 100 kilometro kada oras na hangin dito sa may Cagayan Valley at yung mata ng bagyo ay nandito pa. At kung titingnan natin, unti-unti, pagdating ng araw o gabi ng Miyerkules, yung mahigit 100 kilometro kada oras, ramdam na dito sa may Cagayan Valley hanggang sa tumawid yung malakas na bagyo na yan o yung malakas na hangin. Kung titingnan natin itong zoom in, itong lakas ng hangin, yung kulay pink, yan yung malakas, 100 kilometers per hour or more. So unti-unti, lalapit yan. Unang makakaranas yung Cagayan Valley at pagdating ng madaling araw ng Huwebes ay mahigit 100 kilometro kada oras na ang mararamdaman. At noong na mga rainfall, Maki, gayon din ang unang maranasan ng unang makakaranas ng mga pag-ulan,
itong silangang bahagi ng Luzon. Itong nakikita nating mga kulay pula at kulay pink na kulay, yan yung mga malalakas na ulan. At pagdating ng araw ng Huwebes, Maki, ay makikita natin na halos buong Luzon matatakpan na ng iba't ibang kulay. Ibig sabihin yan, malalakas na ulan ang maranasan sa Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley. At pagdating ng Huwebes lalo, maging ang Central Luzon at Southern Luzon ay may mga pag-ulan ding maranasan na pwedeng magdulot ng pagbaha, ng landslide at pinakamahalaga, yung pagkakaroon ng daluyong o yung tinatawag na storm surge dyan sa mga coastal areas ng Northern Luzon, Maki. Maraming salamat po, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.